year 37 sa panahon ni Herodes. Si Herodes ay ang kahulugan ng pangalan niya na Herodes ay anak ng bayani. Herodes na dakila. Ito ang Herodes na ito ang nagpapatay sa bata na si Jesus Kristo. Herodes. Tatlong Herodes yan. Ang isa, Herodes na Antipas, na siyang nagpapatay kay Juan Bautista. At si Herodes na Agripa na siyang nagpapatay sa alagaan ng ating dakilang propeta na si Jesus Cristo na si Santiago. Yun ang nagpapatay, no? Tatlong Herodes yan. Okay, madaling salita, pinanganak si Jesus Cristo na mayroong tatlong wise man. Ang sa Kristiyano kasi sabi lang tatlong hari, no? Wise man, maalam, marunong sa batas at nakita nila sa kanilang mga binabasa ng mga sulat na nakita na mayroong isang bata na ipanganak at nakita nila yung tala o bituin na naging guide sa kanila. At dumating sila doon sa kaharian ni Herodes. At nagtanong-tanong sila na saan kaya banda rin ang bata na ipanganak. Sabi ni Herodes, sino yan? Yan po ang aming nabasa na isang bata na magiging hari ng mga hari. Sa alam ni Herodes, dahil wala siyang kalam ng tungkol sa mga propesya, ang delikado ito, mga palitan ako nito. Palitan ako nito. Inipon ni Herodes ang mga pangulong pari at ang mga Hudyo na marunong sa bata. Sinabi lang, alam ba ninyo ito? Oo, alam namin yan. Alam namin yan. Okay. Ang sabi niya sa mga tatlong wise man, kala kayo, pag nakita ninyo yung bata, kung saan yung pinanganak, magbalik kayo dito sa akin, ha? Kasi sasamba ko sa kanya. Ikaw ang pinagsabihan ng hari, tatangi ka ba? Opo. Basta magbalik kayo sa kanya. Balik kayo. Sa madaling salita nakarating yung tatlong wise man, binigay yung ginto, mira, at saka yung insenso. At papauwi na sila, pabalik doon sa daan, na binahanan nila papunta sa Herodes. Anong sabi ng anghel? Wag na kayong bumalik doon kay Herodes sapagkat si Herodes ay hindi sasamba sa bata, kundi siya ay nagangad na patayin ang bata. Hindi na sila bumalik. Ikaw ngayon, hari. Sabi na, ay, napaglalangan ako. Galit na galit siya. Sabi ni Herodes, ngayon, napaglalangan ako nung tatlong wise man. Presidential decree. Ang lahat ng bata ay papatayin. Panganay na lalaki mula 2 taon hanggang sa pinakamababa. Uy, patayin! Decree yan! At ang lahat ng pinasakupan na, kung samsang mga sulok, sinuyod na kaninong mga anak yung mga panganay 2 taon. Mga kapatid, mayroong sinabi na at itong pag-iyak na to ni Raquel na narinig sa Rama. Ang Raquel, ina. Anong nangyari? Umiyak at narinig. Bakit? Sino-sino sa inyo ang may panganay na anak lalaki? Taas kamay! Ako rin taas may panganay lalaki. Kung naisama yung anak ko noong panahon na yun, napatayin! Ibig sabihin, pagdating ng Pasko, magsaya ako. Uy, saya kayo! Pinatayin lang natin! Ganun ba ang mararamdaman natin? Hindi ba tayo pagdadalamhati tuwing sa sapit na to? Dapat ba magsaya tayo? Hindi. Asawa ba natin na siya ang nagluwad? Magsaya siya dahil, uy, umahanda tayo, mga bilo-bilo, nung sibuy na, kasi pinatayin natin. Ganun ba? Yan ang dapat natin malaman na mabaklas. Mabaklas. Hindi tayo nagsisilibig sa Islam, wala yan. Unang-una, hindi totoo. Hindi totoo na 25. Unang babaklasin mo, hindi tayo dapat magsaya. Dahil, kaya tinatawag Christmas dahil sa kapanganakan ng dakilang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na inangatan ng Allah
Dahil sa kanyang kapanganakan, huwag mong sabihin iniligtas niya. Naligtas yun, 2 taong mga bata. Pinatay? Paano maligtas yun? Hindi. Kaya ang tawag doon ay Christ Masakir. Sa pamamagitan kay Kristo, masakir ang nangyari sa mga batang panganay. Hindi yan Christmas na magsaya. Kaya ganyan yan, pinag-iksi. Patay. Kaya sa card kayo, di ba? Bye! Merry Xmas! Ibig sabihin, patay sila lahat! Takbir! May pagkain na ba? Tuloy! Una kong binaklas yan sa isipan natin. Pangalawa, hindi December 25. Bakit? Yung mga anghel nagpakita doon sa mga nagpasto sa pinakamataas na bukid. Ang ibig sabihin walang makain sa baba. Kaya, takinit ba yun? Init. Ang mag-celebrate niya na taglamig Ngayon, kung ang mga pasto nandun sa bundok, patay ang lahat ng mga tupa doon pag ipinasulit na hindi makakain doon. Ay, hindi yun. Hindi December, nagtaglamig to Ano pala tandaan? Ang pagkain ng panahon nila. Sino ang kasama? Walang mag-asawa. Ano ang pinagbilin? Ugayin mo lang yun? Puno ng dates. Laglag na yung pagkain. Kasi di ba pwede siyang dumaklas. Laglagan ang may pagkain. Ngayon, ang tanong, mayroon bang namumungang dates na yan? Wala. Tag-init lang. Wala. Kaya baklasin natin yan na hindi December 25. Bakit nila alam na December 25? Si Herodes nga siya hari. Hindi niya alam Tayo na ngayon. Ikaw hari. Hindi mo alam na dapat kung talagang December, Alam ni Red. kung talagang December, hindi naman 2 taon. Dapat, presidential decree, ang lahat na pinanganak ng December 1 hanggang 31, kung mayroong 31 ang December 30 lang yan, hanggang 10 lang ang patay. Para hindi naman kawawa yung iba. Bilang mo 2 taon. Napakarami. Dahil sa hindi niya alam kung kailan talaga pinanganak, 2 taon para mahagilap. Paano mahagilap? Pinalayas. Lahat. Sa Egypt. Iningatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bukat sa Egypt. Kasi papatay niya. Ilan na napaklas natin? 3, 2. Ha? 2 ba? Unang-una, hindi dapat magsaya. Pangalawa hindi. Christ masakit. Masakit. Pangalawa, Hindi yun ang date. hindi December 25. 25. 2. Yan ang dapat nating ingatan. Kaya kayo mag-aral kayo. Basta-basta kayo na. Ano ba yan? Si Herodes nga hari noon Hindi alam. Yung nga hari noon, hindi niya alam Tapos, ayan, nasa yung Biblia maliit, bagong tipan, ang primador ni Cardinal ng mga kasalanan. Cardinal sin Kaya mga kapatid, nagpasalamat ako na ngayon binigyan tayo pagkataon na mabaklas ang inisipan na hindi December 25, hindi taglamig, hindi rin dapat magsaya. Dahil hindi yan kasiyahan, kundi dahil sa kapanganakan ni Jesus Kristo na masakir ang mga bata na 2 taong gulang pababa. At yun, ang ating mga asawa, kung sustag kami, ito iyak dahil babae yung panganay niya, walang mga lalaki. Hanggang dito na lang kasi itong ating lang to, rap. Dapat pinisin yan. Hanggang dito lang, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hindi ko kami pero may kasabihan na mas masarap ang bitin. Kasi hinahanap-hanap mo. Kapag kompleto, ay hindi mo nahanapin. So inshallah, next week, Ustaz Abdul Hamid, maasahan namin ang yung continuation ng binigay mo sa araw na ito. So mga brother, bago tayo akit sa taas, paalala po, ulitin ko katulad ng ginawa natin last week,
So magtulong-tulungan po tayo. Kung may nakita kayong mga naiwan na mga plastics sa loob ng room, sa pagkainan, please po, tulungan niyo po kami. Uuwi na ba ako ng industrial o magkakala ulit? Dahil sa mga basura, magtulong-tulong po tayo. So magduwa muna tayo mga brother. So kapag duwa po ay stance munib. Stance munib. Subhanaka Allahumma wa bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Walhamdulillah.